MILF, BIFF at Private Army. Tatlong grupo raw ang nakalaban ng PNP SAF sa Mamasapano. Dumating na nga raw sa punto na ang ilang SAF akma ng susuko pero hindi raw pinakinggan ng BIFF. Samantala patuloy naman ang pagsasanay ng mga sundalo kasunod ng mga report na muling aatake ang BIFF. Live mula sa Cotabato City, may report si June Veneracion. June? Ma'am Jessica, aminado naman yung kausap nating MILF commander na nagpaputok sila, nakipaglaban yung kanyang mga kasamahan at nakaengkwentro nga yung mga members ng PNP Special Action Force. Pero ang talaga daw nakaengkwentro ng todo ng PNP SAF ay mga miyembro ng BIFF at mga miyembro ng Private Army sa bayan ng Mamasapano. Ang sniper rifle na ito ng SAF, isa daw sa mga baril na nakuha ng MILF at BIFF mula sa mga napatay na police commando sa Mamasapano, Maguindanao. Ang litrato ay ibinigay sa amin ng isang MILF commander na kasama sa labanan. 3 pangkat daw ang nakalaban ng SAF, ang MILF, BIFF at mga miyembro ng Private Army, kaya nahirapan daw ang SAF. Kasi ang nangyari doon, nung makuha na yung SAF, yung ibang SAF doon, naubusan ng bala. Tapos ang nagamit nila, yung mga kwan nila, Glock 45 nilang nagamit nila. Nung dumating na ang punto na wala na talagang kalaban-laban ng SAF, may mga police commando na gusto na raw sumuko. Nung nakita ko mismo sa mata ko, may kwan doon, 2 pa na buhay, na SAF. Magkuhan sana yung surrender yun. Bakit? Paano mo nasabi sir? Tumataas sa kamay? Okay, nakita namin doon sa gilid ng kwan, gilid ng river sa may maisan. Makita mo nung kay sobra 50 meters ang layo namin doon sa kanila. Lapit-lapit lang, no? O malapit. Oo, tapos? Tapos makita namin na mag-surrender talaga yung kwan. 2. Yung 2. Oo, tapos yung ginawa. Yung wala, hindi nila gikuan, pinakinggan, binaril nila. Ikunento rin niya sa amin kung bakit maraming SAF ang hindi na makilala ang muka dahil sa tindi ng tama. Yung ilan doon sa may isa na basag ang ulo, yun ang kwan, binaril pa ng barit. Barit ang kwan doon. Di ba doon? Nilapitan pa? Oo, dilapitan, binaril nila ng barit. Barit? 50 caliber o barit. Ang ginamit daw ay mga improvised Barrett, isang uri ng 50 caliber sniper rifle. Para magkaroon lang kayo ng idea kung gaano kalakas yung sinasabing bala ng 50 caliber na ginamit sa PNP Special Action Force, may papakita kami sa inyo ngayon 3 bala. Ito yung bala ng M16, kadalasang ginagamit para sa baril ng mga sundalo. Ito naman, ang bala ng M14. At ito, ang bala ng 50 caliber. Ito raw, ang ginamit laban sa mga miyembro ng PNP Special Action Force. Paghupa ng putukan, doon na daw nagsimula ang nakawan. Yung ibang SAP doon, dihulog ng mga kwan doon. Mga grupo ng mga BIFF doon sa tubig o sa ilog. Lahat ng pouch nila, baril nila, gamit nila, kinuha. Pati yung uniform, kinuha nila. Tuloy-tuloy naman ang pagsasanay ng mga sundalo ng 6th Infantry Division sa Maguindanao. Paghahanda sakaling ipag-utos ang paglulunsad ng operasyon sa BIFF. Todo rin ang pagbabantay sa mga pangunahing kalsada dahil may report na aatake rin ng BIFF. Every time na merong namamatay sa kanila after an operation, they retaliate. We are on top of the situation. Tuloy-tuloy po ang aming pagmomonitor sa nangyayari dito sa area of responsibility ng 6ID. Sa report naman na nakarating kay ARMM Governor Mujib Hataman, positibo raw na napatay ng SAF ang Malaysian bombmaker na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Ako minus DNA, minus DNA. Ako 100% ako kuha si Marwan. Jessica, hindi naman isinasantabi ng militar ang posibilidad na baka maghiganti yung mga estudyante na sumailalim nga sa training nitong si Marwan. Ang apila lang ng militar sa publiko ay huwag magpanik dahil wala naman silang natatanggap na solid intelligence information na magkakaroon ng serya ng pambobomba dito sa Central Mindanao. Kasunod nga nung nangyari sa bayan ng Mamasapano. Jessica. I understand kasi, June, no, ang isa pang nagpapabigat sa loob ng mga namatayan, yung mga may kamag-anak ng PNP SAF, yung Fallen 44, yung itsura ng kanilang mga mahal sa buhay. Di umano, according to reports that we have received, no, may mga
na-mutilate talaga. Hindi na natin ididetalye pa. Pero mukhang hindi lang sa tama ng baril. Although yung mga tama ng baril, meron pang mga tama sa mukha. So ang sinasabi ng MILF ngayon, ang huling nakasagupa ng PNP SAF ay BIFF, hindi MILF. At kung meron mang dapat tanungin kung bakit ganon ang nangyari sa bangkay ng mga tiga PNP SAF, yung BIFF. Tama ba? Ganoon na nga, Jessica. Ang tanong na lang dyan ay kung paano isasagawa yon. Dahil alam naman natin, itong mga difference itong BIFF at MILF ay may sumasailalim sa peace process ang MILF. Parang ito naman BIFF ay tinutugis ng mga otoridad. Actually, ang ibang otoridad dito sa Central Mindanao ay itinuturing yung grupo na yan bilang isang terrorist group. Although ang alam naman natin ay yung mga iba dyan ay galing din mismo sa mainstream MILF. Doon sa punto kung bakit nagkaganon-ganon yung itsura ng mga members ng Philippine National Police Special Action Force, siguro malalaman natin yan pag lumabas na yung isinagawang autopsy report o ginawang post-mortem examination dun sa mga katawan nitong 44 na members ng PNP Special Action Force. Pero masasabi lang talaga natin, nagja-jive yung mga information na mukhang binaril talaga ng malapitan. At kung ma-imagine mo lang, Jessica, kung gaano kalakas ang isang 50 caliber, pag tumama, close range, sa muka, mahirap imagine kung ano maiiwan dun sa mukha ng isang tao, Jessica. Sa laki pa lang nung bala. Pero June, gusto ko lang ulit ibalik itong anggulo tungkol sa reinforcements kasi napag-usapan dun sa mga nauna nating balita. No? Dun ngayon nakapunto kung bakit hindi pinadalhan ng reinforcement gayong 10 hours or more nagtagal itong bakbakan. Naalala ko nung una tayong nagkapanayam dito sa State of the Nation, ikaw yung nagsabi sa akin na nagkaroon ng ceasefire, kahit nagkaroon ng ceasefire declaration, hindi naman makapagdala ng reinforcement dahil yung CCCH mismo ayaw nila na may mga reinforcements na dadating dahil on the one hand nagne-negotiate sila ng ceasefire tapos biglang may mga dadating pang reinforcement, lalala yung sitwasyon. Tama ba yung recollection ko, June? Ganon nga yung naging opisyal na pahayag nitong mga Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities sa pangunguna nitong si General Carlito Galvez. Pero maidagdag ko lang, Jessica, itong mga information na nakukuha natin ngayon mula sa ating military sources, although as I understand it, mukhang ilalatag din nila eventually kung ano yung nangyari, yung timeline talaga based doon sa nalalaman nila. Pero yung mga military sources na sinasabi natin, ganito, kunwari doon sa may Yamaisan, may mga 30 plus na pinasok doon na members ng PNP Special Action Force, tapos mga nasa 40 kung maaalala ko dun sa main group. Ito yung main group, yung tumarget dun sa high value target na si Marwan nga. At may 200 plus, Jessica, sa may kalye, sa may main road nitong bayan ng Mama Sapano. Ang sinasabi ng military source na nakausap natin, itong 200 plus, ang layo lang mula dun sa blocking force, 3 kilometers o 3 aerial kilometers. Yun naman sa main group, mga 7 aerial kilometers. So ang punto rito, kung reinforcement ang hinihingi nila, bakit hindi nag-reinforce itong 200 plus na nandito lang sa may main highway nitong bayan ng Mama Sapano? At nakakuha pa tayo ng information, Jessica, na meron daw nag-attempt, isang company. So isang company na SAF, about mga 100 yan, nag-attempt, mag-reinforce, pero napabakbak, umatras. Ang tanong ngayon, sa tagal ng bakbakan na yun, bakit walang pumasok na members ng Special Action Force? Ang tanong ng mga military, bakit kami ang sisisihin nyo? May mas malapit kayo na reinforcement dyan. Pero then again, tingnan natin kung anong lalabasan talaga nito, kalalabasan nito sa mga opisyal na investigasyon, Jessica. Okay, kasi may question ngayon na pati si Secretary Deles, pati ang Pangulo na babanggit, di umano, according to reports lang ito, we don't know, dinideny na ni Secretary Deles na they were, or people who were supposed to send in reinforcements were stopped
kasi nga may ceasefire na unang sinabi na 'di ba, even from the account ni Chino Gaston, no, early on 7 a.m. supposedly dapat may ceasefire na. From that it could be indicated na dahil may ceasefire na, wala na dapat papadalang reinforcement. So, ang crucial na malaman ngayon, sino ang nagpigil sa pagpapadala ng reinforcements? Was it the CCCH on the ground? Kasi kung yung Army ang pagbabasihan natin, ang sinasabi lang ng Army, gusto namin mag-reinforce, pero hindi namin alam kung nasaan sila. And even General Espina mismo, sinasabi niya, late na siyang nasabihan ng PNP staff. So, in terms of coordination, may problema talaga sa coordination. Pero who stopped yung reinforcements? Yun ang crucial malaman ngayon, June. Yun ang talagang dapat matumbok itong mga isinasagawang investigasyon na ito, Jessica. Pero maidagdag ko lang din dun sa coordination. Ang Army, hindi daw sila kino-coordinate ng SAF. So parang ang sinasabi ngayon ng Army, kumbaga sa isang boksingero, papasok ako sa isang bakbakan na nakapiring. Kapag hindi ka nag-coordinate sa akin, parang gano'n ang magiging sitwasyon. Pagpasok ko dun sa loob, hindi ko alam kung sino ang kalaban, sino ang hindi. So, mas marami pang damage probably ang maaring ma-create nun kung gano'n ang sitwasyon dahil hindi nga sila coordinated, hindi nila alam kung anong specific area nandun yung mga friendlies at kung saan specific area nandun yung mga kalaban na itinuturing ng gobyerno. In the meantime, marami talagang mga katanungan na naghihintay ng kaliwanagan o kasagutan habang wala pa nga itong Board of Inquiry results na inaantay ng lahat. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, June Veneracion.